Nung unang part ay sinulong natin ang isa sa pinakamatinding adventure na na-experience ko sa paghahanap ng community ng katutubo dito sa Samar. Talagang tawid. Wow! Parang kabayo lang, oh. Oops! Putik! Woo! Grabe, hindi na kaya talaga. Sige, tulungan natin. Tumirek! Ito, putik. Grabe, ganito kalayo. Ngayon naman ay makikilala na natin ang komunidad ng tribo na naninirahan sa malayong parte. Lalo na ang istorya, ang malungkot na sitwasyon ng kanilang tirahan at ang kwentong matagal na nilang dinadala. Ito, yung bubong, trapal, no? Ito, trapal. Trapal bubong. Oh, kita nyo? Trapal dito, trapal doon. Gusto pala yung bubong na trapal dito. Ayan, dito tayo. So dito na yung community na yun. Okay. Mapay nga daw. Ang gandang tanghali. So ito na yung community, narating na natin. Tatanong-tanong tayo. Dito pala naninirahan ang mga katutubong mamanuwa na to dito sa mataas na parte ng bundok, malapit sa gilid ng dam kung saan makikita ang nakakaawang sitwasyon ng mga bahay nila. Una na dyan ay ang trapal na tanging nagsisilbing bubong ng kanilang tahanan. Ito, yung bubong, trapal, no? Tindi. Maliit lang din yung bahay, kwadrado. Ito din, tapos parang trapal lang din, no? Ay, yung mga bahay nila. Kwadrado lang na maliit, tapos trapal yung bubong. Ito, yan. Trapal, yung dingding, yung bumbalot, may kahoy lang konti, tapos anahaw. Oh, kita nyo? Tapos ito rin, uy, trapal din. Trapal dito, trapal doon. Gusto pala yung bubong na trapal dito. Ito, maliit na bahay din. Trapal. Oh, ito trapal. Trapal bubong. Ito nga wala pang bubong, di pa nabububungan, oh. Ginawa mo na sampayan pero mostly puros trapal yung bubong. Actually, halos parang ngayon lang tayo nakikita ng bahay na maraming bubong, trapal. Usually iba-iba yung structure eh. Halimbawa, meron tayong napupuntahan na parang anhauni pa yung mga yung bubong. Sabihin na nating manipis na yero, ganto ganyan. Pero ito, para more than 10 yung trapal na bubong. Katagalan din, rumurupok ito. Pag tumagal, na yung tubig, papasok na rin yan sa mga ganyan. Tindi rito. Yun, antayin lang muna natin si Purok Leader para makausap natin. At dito, nakilala natin si Tatay Tony, ang purok leader ng sitio na to. At sa kabila ng hirap ng kanilang kalagayan, ay patuloy siyang tumatayong leader at lumalaban para sa buong komunidad. Ano pong tribo dito, Tay? Mamanwa, walang Mamanwa tribe. nakahalo, opo. Paano po kayo napunta rito? Aywan ko sir kasi maliit pa ako, nandito na ako maglagay sa Samar. Pero ang sabi sa tatay ko at sa nanay ko, nakapunta dito sa Samar kasi yung Marcialo Marcos, evacuation. Galing po kayo Mindanao? Mindanao, Surigao, Higakit, Surigao del Norte. Ilang taon na po kayo? Alam niyo po ba? 55, 55 po kayo. Tapos ilan po ang anak ninyo? isa lang, Isa lalaki. Tanong ko Tay, ilan po kayong pamilya nandito? Ang nakatayo pa lang ng bahay, 22. 22 po. Oh, pero kung marami pa ang wala makabahay dito. At dito rin niya ikinuwento sa atin ang insidenteng nangyari sa kanya noon habang nasa tuktok siya ng bundok. Ano nangyari dito sa paa mo din? Naano ni nasa kuan sa military sa 19 IB sa Kasama po kayo. Militar din po kayo. hindi Ano po nangyari? hindi po ako kunya pupunta ako doon sa bundok paghapon na bumaba ako sa malaking ilog di nakita ko ang mga mag-abaka sila nagtatrabaho sila. Sabi ko, pwede mo matulog dito sa inyo. Sabi niya, kahit wala ka pa magsabing ganyan, hindi ka namin palampasin. Dahil alam namin malayo ang dadatingan mo kasi wala kang pagkain, wala kang bukas ka na lang. Umaga naman, nakarating ang mga operation militar. Hindi ang mga bata ay maglaro sila doon. Tapos ako naman, ang style ko na ganyan. Okay. Ganyan. Uy, pagkatingin sa mga bata, uy, sundalo, takbo sila. Di ang sundalo, siyempre, hindi naklaruhan kasi ano lang ang palibot. Palibot Nag-spray sila. Ang tinamaan ko,
Dito, bumaril po. Tas, bali natamaan kayo sa baril. Natamaan lang ako, pero hindi ako ang pinupusil nila. Yung Nahagip lang po kayo. Nadamay lang din. nadamay lang. Tapos, kinailangan ng putulin, ganun po ba? Okay, siyempre, sabi sa doktor, nandito lang. Pero sabi sa doktor, para di makanser. Dahil hindi na safe ang tinitirhan nila dati, kaya napilitan silang lumikas at dito na sila binigyan ng barangay ng lupang matatayuan ng bahay nila. At para masiguradong hindi na sila mapapahamak dun sa bukid. Dati kami, taga doon sa kilometer 7, di ba alam natin na nagka-problema ng dumadaan ng parte militar Yung mga ano po, sabihin na nating bakbakan. o bakbakan. Yun, kasi yun ang dahilan na nakababa kami. Dahil sa mga Naapektuhan po kayo. Damay kayo. damay talaga. Ano pong nararamdaman ninyo? Halimbawa na, yun nga. Kaya siyempre, mahirap. Kung anong ilang sinasabi, kaming mga tribo, wala kaming mga kasalihan, anak. Kaya hindi kayo sumasali sa mga away-away. Kami, wala sa amin yun kasi ang aming pamumuhay lang, Ang gusto nyo lang po, mamuhay ng tahimik. tahimik Tapos, lang. may kinakain. Ganun. Opo, yun. Kasi hindi kami mamumuhay lang kami sa totoo. Talagang nakakalungkot ang sitwasyon ni Tatay Tony at ng buong komunidad dahil bukod sa hirap ng kanilang kalagayan, halos wala rin silang mapagkunan ng trabaho at kabuhayan sa lugar na to. At isa pa sa pinaka-challenging sa kanila ay ang napakalayong bukid kung saan kailangan nilang puntahan dahil dito lang sila kumukuha ng kabuhayan nila kagaya ng pagbebenta ng mga basket, duyan, banig at pagsasaka na kahit konti lang yung kita ay importante meron silang maiuwi sa kanilang pamilya. Kamusta yung pamumuhay nyo rito? Ang pamumuhay namin ay farmers lang, walang iba. Paggama ng mga banig, gawa ng mga kahit ano, pananim ng mga saging at saka kamuti, kasaba. Yun ang aming pamumuhay. Pero ngayon, mahirap kasi dumaan ang mga bagyo, mga kalamidad. Mahirap ang mga pananim namin. Hindi pa kami Nakabangon talaga. makakabangon lang kaunti. Mahirap talaga. Kaming lahat, yun ang dinadaanan namin dito sa Northern Samar. Ang isang buwan, mabuti kung makapagawa kami ng aming panbibinta, yun ang makapera lang kami. Yun lang ang pinagkitaan namin. Pero hindi rin palagi. Hindi palagi kung may mag-order. Pag wala rin. Kung minsan ay kamoteng kahoy at gulay lang ang kinukuha nila mula sa malayong bukid para may pagkain lang sa araw-araw. At may pagkakataong 1 o 2 beses lang silang kumain sa isang araw. Pero para sa kanila, sapat na yon para makasurvive sa buong araw. Kasi ang madalas pagkain, kamuti, agikway, na makasaba, di ba? Yun, saging, yun lang ang Kakainin. pag walang bigas. Mahirap talaga ang pinagdaanan namin. Lalo na ngayon, nandito na kami, malayo na kami sa aming mga umahan. Mahirap talaga. Hindi mo din ma-imagine kung paano tumira sa gantong klaseng bahay na tanging trapal lang ang panangga nila sa init at ulan. Kaya ang nagbigay sa aming lupa, yun ang barangay. Yung barangay po yung nagbigay ng lupa na ito para matirhan po ninyo. Opo, para Mabuti po. makalipat ang aming komunidad. Dito pumunta pala tayo. Ito yung sinasabi natin na trapal na bubong. Tapos pag malakas ang hangin, may tendency na liparin to. So, ngayon lang tayo nakakita ng sobrang daming bubong na trapal. Dito po sa mga katutubo, dito sa Northern Samar. Kaya sobrang hirap ng sitwasyon na ganito tayo, no? Napag-iwanan man sila ng panahon, tiis na lang sila sa gantong sitwasyon. Lalo't eto lang ang meron sila ngayon. Kahit ilang mga taon dumaan, tintiis namin yun. Kasi wala magagawa. Ganyan lang. Tiis lang tayo, no? Pero para sa amin, nasanayan na namin yun. Yan na yung nadatna ninyo. Yun lang ang kaya. Yun lang. Ang nakakaya lang namin. Kaya ganito na lang ang kagustuhan ng leader na maiangat ang kanilang komunidad dahil lagi na lang silang pinapaasa at pinapahintay sa mga tulong na hanggang ngayon ay di pa dumadating. Kaya ang pinakamalaking pangarap niya ay makita ang bawat katutubo na magkaroon ng mas maayos na tirahan at magandang pamumuhay. Ano po yung panawagan ninyo?
Ano po yung gusto nyong hilingin sa kanila, sa mga nanonood po sa atin ngayon? Siyempre, kailangan ko na matulungan talaga kami ng maayos. Dito po sa community nito. Para panarabaho namin, pwede magkuha ng tao na pwede trabaho, tapos suhulan, ganyan. Ang gusto niyo po yung parang medyo permanenteng trabaho. Opo. Tapos siyempre may counting na mga puhunan. Mga pangkabuhayan po ang gusto po. Pero dito sa community tayo, ang nakikita ko dito, yung parang tirahan. Kagaya nung sinabi mo nga, maayos na tirahan. Opo. Di baling Kasi yun nga, ito tayo, kagaya nitong mga to, yung bubong nyo, hindi to matibay eh. Pwede itong bumigay, lipa rin o kung ano man, mapunit. Siyempre, kahit hindi masyado makalakas ang bagyo, lipad talaga. Sa gantong sitwasyon nila, dito mo talaga marirealize kung gaano tayo kaswerte dahil may maayos tayong masisilungan at trabahong pinagkukunan ng kabuhayan pero minsan ay nagre-reklamo pa rin tayo. Habang sila ay trapal lang ang nagsisilbing bubong at wala silang ibang choice kundi tiisin ang hirap. Kailangan pa nilang magsakripisyo at maglakad ng napakalayo para lang may maiuwi na pagkain sa kanilang pamilya. Yun tayo no, bali susunod, mag-uusap muna kami ng team ko kung anong magandang gawin pagbalik namin. So babalik pa kami dito. Kasi kami tayo, hindi naman kami mayayaman. Opo. Ang trabaho lang namin ito lang at maipaalam sa tao na ito yung sitwasyon ninyo. Pero meron din kaming maitutulong pero hindi rin po yan kalakihan. So kung ano lang po yung maitutulong namin, ayun pa ang pag-uusapan namin. Baka mamaya makapagbigay lang tayo ng konting pagkain o pwede na rin kahit paano. Sus, pinakamaraming salamat na para sa amin. Kasi kahit anong mahibigay sa amin, pinapasalamatan namin yun. Kahit na kaunting tulong, tinatanggap namin yun. Salamat po sa inyong pagpunta dito. Salamat po sa pagkakilala natin ngayon. Salamat tay. Maraming salamat tay. Sa next part ay mag-a-adventure na naman tayo ng malayo papunta sa bukid kung saan sila naghahanap buhay at dating nakatira. Dito, makipot. Pasukin natin. Ay, kaya na bahala, Lord. Kung saan na tayo nakakarating. Putik, hanggang saan pa kaya to? Saan ba tayo abutin ito? Ubos na tubig namin. Parang meron ng bahay dito. At para mauna ka agad sa susunod na part, i-click mo na yung subscribe.